channel, Bolano Rinse Vlog. And to this episode guys, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng homemade paella with low budget. So, kunting kaalaman lang po guys. Ang paella ay hangos sa salitang Spanish. So speaking of Spanish guys, ang paella ay karanasan na matatagpuan nyo sa mga Spanish cuisine, sa mga Spanish restaurant. So doon mo siya kadalasan makikita yung paella. So before po tayo magsisimula guys, I'll show with you our ingredients na gagamitin natin sa paella natin sa akin. So ayun po guys, papakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin this afternoon. So una, ito yung dissolved paprika. So ito yung seafoods na gagamitin natin. Ito yung mussels, fresh mussels. And this one is clams and shrimp. This one, shrimp. And we have also here chicken stocks. This is sofrito. And this is pre-cooked paella rice. Then with onion, garlic, pepper, salt, and parsley. So we're using olive oil. So yun po yung mga ingredients na gagamitin natin sa paella Valenciana, seafood paella Valenciana this. So ayun po guys, so simulan na po natin yung pagluto ng paella. So painitin lang po natin yung pan natin, tapos lagyan natin ng oil, olive oil, or kahit anong oil guys, pwede na po yun. So lagyan natin ng oil. So guys, kailangan na natin i-saute itong seafoods natin, yung mussels, clams, and shrimp. So saute lang natin siya ng pre-cook lang with salt and pepper. Make it para hindi naman siya masyadong well done. So, ito po guys. So guys, brown mo siya ng konti. Puntahan natin yung salt and pepper to taste. So, hintayin na natin ng konti na ma-pre-cook siya. So, as you can see na bumubukan na yung clams, tapos yung mussels. Make sure lang guys na hindi siya ma-well done. Kasi kung ma-well done siya, pangit na po yun. Hindi na siya, kung baga hindi mo makukuha yung mga rich na nasa seafood. So, kailangan wait na talaga sa al dente yung pagkaluto niya. So, to avoid that, to make sure lang na ingatan natin siya. So ito na po siya guys. So as you can see na na-pre-cook na siya, may lasa na siya. So aside lang natin siya. Then next, the same pan. So susutin natin ulit. Lagyan natin ng oil. Okay. Painitin mo sa natin yung konti before natin i-stay yung mga ingredients nila. So
ayun po guys, mainit na po yung mantika natin. So ilagay na natin yung onion and garlic. Sote na natin siya ng maayos. So make sure lang guys na sote natin yung nang maayos yung onion and garlic. Hindi lang natin siya well done or sunugin para hindi naman ipanit yung onion. Kailangan natin ano na siya, standard. So make it standard. So after ni onion and garlic, so lagyan na natin ng sofrito. Yan. Susutin lang po natin yung sofrito until ma-caramelize. Make sure na hindi sobrang lakas yung apoy natin. So make sure medium lang siya para hindi dali matunog. So, para maiwasan ko yung matunog. So, kailangan luhit lang po tayo. So, yung next na lagay natin is yung pre-cooked paella rice. So, lagay na po siya natin dito. So, haluin natin siya ng haluin. So, guys, haluin mo siya ng haluin. Make sure na ma-mix mo siya ng maayos. So, lagyan mo na siya natin ng chicken stocks. Yan. Make sure lang guys na balance lang yung chicken stock na ilagay natin para hindi naman siya sobrang masa para maano mo siya, matansya mo na lang siya. So, just tansyahin mo na lang siya. Yeah, haluin mo na siya ng haluin. Then, timplahan na lang natin siya ng asin at saka yung paminta. So, drop lang natin. Para makuha mo yung lasa niya while boiling. Make sure lang na yun siya para haluin mo na siya ng haluin. Yun po guys, haluin lang natin siya ng haluin. Make sure lang na hindi siya ma-well done. So make it al dente. So yung paella dapat al dente lang siya, hindi yung ma-well done. So ito na yung itsura niya guys. So templado na to. So may timpla na po to. Ilagyan na natin ng salt and pepper. So, as you can see na parang pwede na siya i-finished product. So, i-flatten lang natin siya guys bago natin ilagay yung mga ibang ingredients. So, ayan na po siya guys. Kung makikita nyo siya. So, pinaanan po natin yung apoy. Tapos, natimplahan natin ng salt and pepper. So, make sure lang na al dente siya. So, natin siya yung apoy. So, i-mix na natin siya ng maayos. The next is tikman. Tikman natin yung lasa. So, okay. So, kung okay na yung lasa niya, so, simulan natin yung paglagay ng mga ibang ingredients. So, bali ito na yung last na ingredients na ilagay natin guys. Kumbaga, finishing ano na to. Finishing line. So,
make sure guys na i-flat nyo na sa maayos. Ayan po guys. So, ilagay na natin yung ingredients. So, mussels. Next is shrimp. Five minutes later. So, ayan na po guys. Ito po yung homemade seafood paella natin. So, ito na po siya guys. Kasi hindi naman ko po, sorry na ito talaga yung ilagay nyo na seafoods. But kung ano, as long as kung anong meron kayo, so, pwede nyo naman yung gamitin. Kung anong meron kayong na seafood, so, yan, it's up to you guys. Kung anong gamitin nyo. Sa akin, ito lang naman yung version ko. So, nasa inyo na po yan, guys. So, now, tikman na po natin yung niluluto natin. Paella. So, ayun po, guys. Yun po yung version ko ng seafood paella Valenciana. So, sana po nagustuhan niyo yung version ko. Kung gusto nyo ring gamitin yon, so you can do it in your house. So guys, marami pa po kayong dapat abangan sa vlog ko, sa cooking tutorial ko. So abangan nyo guys yung next ko pa pong video. So maraming salamat po. So guys, before I end up this vlog, so allow me to do this. So sa mga nagpapa-shoutout, to Sam Julie Byrne sa Tagbilaran City. Hi guapa. To Mary Joy Tagaro Daleda. To Max Lynn Gales from Canmanico, Valencia, Bohol. At to Maria Lourdes Kenyo of Luay, Bohol. So guys, so kung sino pa yung gusto magpa-shoutout, i-comment na lang sa video tapos babasahin ko in my next vlog. Thank you so much guys and bye-bye. God bless.